Napa-look up ang mga nasa Italy nang sumulpot sa kalangitan ang animoy mga higanteng singsing. Mga volcanic vortex rings, yan na ibinuga ng Mount Etna. Isa itong pabihirang phenomenon na dulot ng mabilis na pag-akyat ng gas mula sa loob ng bulkan palabas ng bunganga nito. Dahil sa pagbuga nito ng smoke rings, binansagang Lady of the Rings ang Mount Etna. Nagkabali-bali ang katawan at kalaunay namatay ang isang lalaki matapos magulungan ng SUV sa Tondo, Maynila. Ang nakabanggang driver tumakas. Ang nahulikam na disgrasya tinutukan ni Jomer Apresto. Umupo ang lalaking ito sa harapan ng SUV na nakaparada sa Yuseco Street sa Tondo, Maynila nitong Biyernes ng hapon. Pagsakay ng pasahero, biglang umandar ang SUV at nagulungan ng lalaki. Hindi niya namalayan na may tao pala doon sa unahan po. So nagulungan niya harap likod ng sasakyan po niya. Ang biktima, isa daw pedicab driver at nangangalakal sa lugar. Kita rin sa CCTV na hindi agad dinala sa pagamutan ng biktima. Kasi yung driver, pumara ng tricycle para isakay yung biktima doon sa tricycle. Bigla na lang daw tumakas ang driver ng SUV kaya't ang tricycle driver lamang ang nagsugod sa ospital. Dahil sa takot na mapagbintangang siya ang nakasagasa, ibinalik daw ng tricycle driver ang biktima sa Yuseco Street. Dito na dumating ang pamangkin ng nasagasaan. Nung pagkakita ko po sa kanya, naliligo po siya sa sarili niyang dugo. Binuhat po namin siya ng kapatid ko, tinakbo namin siya ng Jose Reyes. Pagdating po namin doon, pagbaba ng tricycle, sabi agad ng dalawang doktor, galing na daw po yung tito ko doon. Nagtamo ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaki na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Problema ng pamilya ngayon ang gastos sa burol at pagpapalibing na aabot sa halos 100,000 pesos. Nai-report na raw nila sa pulisya ang nangyari at hinahanap na ang driver ng SUV. Sumuko na lang po siya. Makipagtulungan po siya sa amin. Wag po siya magtago. Kasi magiging wanted lang po siya. Lalo niya lang pinaliliit yung mundo niya. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Mas pinagtibay ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia ang kanilang ugnayan sa Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Pero ang China nagsagawa rin ng sariling military combat patrols sa South China Sea. Narito ang report. Umarangkada ngayong araw ang Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea para pagtibayin ng regional at international cooperation ng apat na bansa. Naglayag ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas, USS Mobile na littoral combat ship ng Amerika, HMAS Warramunga na tribal class destroyer ng Australia at JS Akebono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Nang matanong kung pagpapakita ng puwersa laban sa China Maritime Cooperative Activity, sabi ng Department of National Defense, we're just practicing what is allowed under international law. As I said, it's a show of unity. If they consider it a show of force, that is up to them. But what we're doing is something that's practiced by all civilized nations in the world. Ang China, tinapatan nito ng kanilang sariling military combat patrol sa South China Sea. Hindi nagbigay na iba pang detalye ang People's Liberation Army ng China, pero pasaray nila, under control ang lahat ng military activity na anilay nakakagulo sa South China Sea. We already expect that they will malign through propaganda what we are doing in this MCA. Walang disputed area dyan, sapagkat yan ay ating EEZ. It has already been ruled in 2016 by the Arbitral Tribunal na ang 9-9 ng China ay walang visa dyan. So atin yan, it is not in dispute, it has been settled. Sabi naman ni Senador Francis Tolentino, hindi inuudyok ang China sa pagsasagawa ng maritime cooperative activity ng apat na bansa. Sa halip, layo nitong ipaintindi sa China na ang pagkakaroon ng kapayapaan at stability sa rehiyon ay makabubuti rin para sa kanilang interes. Ngayon pong mainit ang panahon, delikadong mabilad sa init sa loob ng sasakyan. Pero hinay-hinay rin daw sa pagtodo ng aircon. Alamin ko bakit sa pagtutok ni EJ Gomez.
Aircon bus ang sinakyan pero nakapayong pa rin sa loob. Kung nakatapat ka sa tirik na araw at wala pang kurtina sa bintana, kahit ang lamig ng aircon, wala raw talagang talab. At ngayong tag-init ang mga road warrior kung maipit sa matinding traffic at sa loob ay masisiksik, talagang masusubok ang pasensya. Nagdadala ng panyo tsaka pamaypay para maibsan yung init. Paano pa kaya iyong mga nasa manibela? Tinitiis na namin para makadala ng pangkain sa pamilya namin. Kahit manlakas ka ng aircon ko pero tagaktak pa rin yung pawis kasi sobrang init. Ayon sa pag-aaral ng University of Florida, pwedeng umakyat sa 37 degrees Celsius o higit pa ang temperatura sa loob ng sasakyan kahit nasa 24 degrees Celsius ang temperatura sa labas. Di hamak na mas mainit dyan ang temperatura sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa ko, biniventilate ko muna yung aking sasakyan by opening the windows. Mino-open ko rin yung doors. Kaya ngayong tag-init, iba yung pag-iingat ang payo ng Automobile Association of the Philippines. The motorist should first open the doors, open the windows, and ventilate it, bring down the windows, so that the hot air will rise and it can exit the car. You can also put on the aircon much stronger in terms of the fan. You can also circulate the air to bring in the outside air into the car so that pumasok yung mas malamig na hangin. Pero paalala ng AAP, hinay-hinay din sa pagtodo ng mga aircon ng mga sasakyan dahil ang biglaang lakas ng lamig ay maaaring magdulot ng shock at makasasama sa kalusugan. Kung masiraan sa daan, agad humanap ng masisilungan. Payo rin ng Health Department, lumabas ng sasakyan at huwag magtagal sa sasakyan para lang sa aircon dahil sa peligro ng carbon monoxide poisoning. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hati ang opinyon ng magtiyahin mula Bukidnon kung paano sa kanilang pagtingala ang langit tila raw nahati. Ang isang bahagi kasi nito asul, ang kabila na may puti. Paano nangyari ito? Abot langit ang pagtataka ng magtiyahing Jovelyn at Carl habang nag-igib kasi ang dalawa sa kanilang bayan sa Quezon, Bukidnon. Ito ang kanilang nakita. Ang langit tila raw nahati. Ang isang parte nito kulay asul habang ang kabila naman nag-aagaw na puti at pink ang kulay. Ang ganda talaga tignan ng langit. Namangha po kami but at the same time parang may kakaibang meaning. Parang sinadya siya na hatiin sa dalawa yung langit. Papalubog na po yung araw. At ito na ang opinyon ng dalawa kung paano nangyari ito. Sa tingin po namin parang may pinapahiwatig yung langit. Siguro sa paglubog ng araw, di ko rin alam. Nabutang na ko sa kunghunahuna nga. Mauna nang giingon sa Ginoo nga nasa Biblia nga maabot na ang panahon mga kahibulungan makita na ninyo. Pero bakit nga ba tila nahati ang langit sa Bukidnon? Bakit naman nahati ang langit sa Bukidnon? Ito ay isang optical meteorological phenomenon na kung tawagin ay crepuscular at anti-crepuscular rays. Ang crepuscular rays ay nagaganap pag ang araw ay nasa ilalim o ibabaw ng isang layer of clouds tuwing takip silim. Ang crepuscular ay galing sa Latin word na crepusculum, nang ibig sabihin ay twilight o takip silim. Para mangyari ang crepuscular rays, kailangan ng dalawang kondisyon. Dapat ay lumulubog ang araw at dapat merong ulap sa harap ng araw. So ang nangyayari, nag-penetrate dun sa ulap yung sun rays. So pag tumama siya dun sa mga cloud droplets, parang nag-i-scatter. Nag-create siya ng beam hanggang kabilang dulo ng horizon yon. Sa video nakuha ni Jovelyn, ang rays na ito na nasa bahagi kung saan lumulubog ang araw ay ang crepuscular rays. Katabi nito makikita ang nakas na anino. Ito naman ang anti-crepuscular rays. Ang anti-crepuscular rays naman ay kabaliktaran nito. Lumilitaw ito opposite ng araw sa kalangitan. Yung hati ng kulay ay depende po yun sa posisyon ng nakamasid. Doon sa video, parang nakahati yung ulap. Na-catch niya yung illusion. Hindi ba nito rare phenomenon kung ituring? Masaya magtiyahin na hindi lang nila nasaksiyan ito. Nakapag-pictorial pa sila. Nasa isip ko rin po, hala, baka swerte tayo nito, ate. Feeling po namin blessed kami, kaya nag-picture kami para makuhanan namin ng souvenir yung time na yon. May isa namang liwanag sa kalangitan tuwing sunset din na gustong-gusto raw malitratuhan ng mga photographer. Pero ang naturang liwanag, napakailap daw. Nakikita niyo ba ang berdeng bilog na yan sa taas ng araw? Yan ang napakailap na green flash, isang pambihirang meteorological phenomenon na nangyayari kapag lumulubog o sumisikat ang araw. Ito'y nangyayari tuwing nagre-refract ang ilaw mula sa araw dahil sa ating atmosphere. Pahirapan para sa mga photographer ang malitratuhan nito. Tumatagal lang ang green flash ng 1 hanggang 2 segundo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na?
Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.